Ay sisipain daw ngayong paparating na buwan ng Disyembre. Again po, 4 days na lang and it's December. Merry Christmas, Merry Christmas, ang Pasko ay ano ang sayo. Kumanta, walang pangkuwafe, Maui. Oh, so, sino ang sisipain? Well, ang lahat ng gusto nating matanggal na sa pwesto at pwersahin, right? Natanggalin ay si Ngiwi, wala nang iba. But unfortunately, it's not Ngiwi who will be expelled. Ano ba? Expelled? Expelled? Ano ba? Expulse? Teka lang. Ah, aha. Ah. Sino ang tatanggalin, ating? Expelled. Expelled. Oh. So, ang ma-expel or makakaranas ng expulsion na hindi si Ngiwi, kundi si Kiko Barzaga. Lahat po ng mga bumabanat ngayon, right, sa administrasyon, lahat ng pumupuna ay napipilitang magtago, nagpipilitang umalis ng bansa, or yung iba tumatambling, bumabaliktad at nagpapakaahas. Kasi nga kung babanat ka, mga kababayan, at pupuna, ay tatargetin kang talaga. Pinatatahimik. Yan. So, hindi man declared ang martial law nasa Pilipinas. Okay? Hindi man ramdam ng iba, pero yung nangyari kay Tatay Digong, hindi mangyayari yan kung hindi diktador, kung hindi abusado sa power ang mga nakaupo, lalo na yung adik. So, itong si Kiko pala mga kababayan ay makakaranas na ng expulsion sa paparating na Disyembre. Tatanggalin siya bilang kongresista. Isa siya sa mga congressmen na may ingay, di ba? I think, sino pa ba? Si Kong Pulong, of course, no? Pero iba kasi yung ano eh, yung impact ni Kiko Barzaga dahil bata, okay? Nakaka-relate ang batang members ng population, ang mga younger voters, 'di ba? Ang mga batang henerasyon ganyan kasi hindi may edad ang ngumangaw-ngaw eh. Alam niyo naman no, hindi nahuhuli, hindi naka-capture ang attention ng mga bata. Kung ang umangaw-ngaw lang naman ay ang mga matatandang politiko or matitigas ng ulo ng mga bata, 'di ba? Hindi ka nakikinig sa mga lolo't lola at mga magulang. Ang nagsasalita at pumupuna sa administrasyon ni Ngiwi ay bata, parang kaedad lang ng anak niyang si Sandro. Kumbaga effective na kritiko si Kiko Barzaga. Therefore, kailangan na siyang mawala sa landas ni Ngiwi. And sinampahan pa nga ng katakot-takot na kaso. Another congressman, actually congresswoman na pumupuna kay Ngiwi ay si Rowena Guanzon. So far, nabibilang lang po sa ating mga daliri sa kamay ang mga kritiko ng administrasyon. Wala tayong asahan sa ibang kongresista, no? Nagtamblingan na, nagbaliktaran na, nanahimik na, nagbulag-bulagan na rin. Look at what happened to Richard Gomez, say for instance. Wala na. Parang, nasaan na yung angas ni Richard Gomez noon? What the happened? Right? So posted by Kiko, basahin ko lang mga kababayan, expulsion na talaga next month. But I will continue serving the people even without a position or salary. Parang tanggap na ni Kiko no, na may expel siya mga tatkuya. Tanggap na niya, no? Tapos nag-hashtag pa siya ng ikulong si Marcos. Sabi. Paano, Kiko? Aantayin mo ito na ikaw ang ma-expel, ikaw ang matanggal, pero sahang tanggalin bilang kongresista? Baka mamaya, di ba, hindi ka na makatakbo pa sa ibang posisyon one day, sayang naman. Dahil may ganito ka ng naranasan, papayagan mo na matanggal ka bilang representative ng 4th District ng Cavite? Paano yung mga nasasakupan mo? Well, may kaya kayo, pero syempre, iba pa rin kung nagagamit mo yung inilalaan ng bansang Pilipinas na budget para sa nasasakupan mo. Saan mapupunta yung iaalat sa'yo? Papaltan ka baga ng ibang kongresista na magiging sunod-sunuran sa mga bangag? Ganun ba yun mga ateng? Sinong ipapalit kay Kiko bilang representative ng Cavite, at least ng Dasmariñas, and I don't know how many cities there in 4th District. But, ayan, tatanggalin na raw siya next month, mga ate at kuya.
Huwag mo 'tong payagan. Kung Diyos ko sayang yung effort mo, 'di ba, nanawagan ka ng people power sa Forbes Park. Although it's along EDSA, sabi ko nga Kiko, sana may mag-advise kay Kiko kasi bata pa, 'di ba? Mali kasi yung diskarte. Yun yung sasabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Na nararamdaman ko na parang hindi magsa-succeed yung mga mass protests. Kasi mali yung formula, mali yung diskarte, mali yung venue. Right? Ano, 'di ba sinabi ko yun sa inyo? Teka, sa Forbes Park, although it's along EDSA, parang ang goal nila ay hindi talaga people power. Parang gusto lang nilang lusubin ang Forbes Park. Siyempre, hindi papayag ang Forbes, lalo't in-announce nila ng December. Marami pa nga nagalit sa inyo sa akin nung sinabi ko yun eh. Although maliit akong vlogger mga kababayan, naranasan kasi namin mag-rally in EDSA, di ba? At nasa tamang lugar kami. Yan nga pinagtataka ko eh. Kung talagang gustong matapos nitong mga, di ba, hindi na masaya sa administrasyon ni Nyewe. Ang problema natin sa leader na inutil at hindi naman nagtatrabaho at mambubudol at allegedly ay may bisyo, bakit hindi sa tamang lugar kayo magtipon? Kung ako nga lang mga kababayan, kung pinalad lang na ako ay billionaire, tapos ang labada, darling. Right? Hindi ka naman uubos ng billion dyan eh. Di ba ang poproblemahin mo lang naman pagkain, tubig, pamasahe ng mga tao. That's it. Hindi mo kailangan magpa-imprenta ng t-shirt. Right? Anong klaseng rally na uniform lahat? Well organized, may budget. Pero ang totoong people power, hindi naka-uniform. 'Di ba? Ordinaryong bihis ng mamamayan. Hindi mo kailangang pumustura para ipahayag na kumukontra ka sa gobyerno. Saan ang tamang lugar nung may nasipang mga inutil na lider at abusado? Right? Sa Liwasan ba? Sa Raha Sulaiman? Sa harap ng Camp Aguinaldo? Sa lower house? Sa Congress? Sa looban? Hindi pa ako minamarit sa inyong mga kababayan at sana wag kong malimutan sa susunod nating live. Actually, nabanggit ko na ng hapyaw, pero elaborate ko na lang sa susunod nating live, no? Kasi pwede ko naman na siguro sabihin. But, alam nyo ba last year, bago kami nag-rally, prayer rally, dyan sa EDSA Shrine ha, yung katabi ng Robinson's Galleria, bago kami nag-rally dyan, meron talagang supposedly people power. Pero hindi dyan sa lugar na yan. It's somewhere else. Anong nangyari? Hindi natuloy. Bakit? Kaunti ang tao. At ano pa ang dahilan? Bumagyo. Mga Pilipino takot sa ulan. Samantalang kami ng mga bata, ang dala-dala lang namin dahon ng saging. Masaya na kami. O kaya yung plastic na malaki, kinakat namin, ginagawa namin kapote. Para-paraan, di ba dahon ng saging? Wala kaming payong nun eh. Mga bata kami eh. O, mahal ang payong. Right? O, pinakamadali, dahon ng saging. Maliliit lang naman kami. Hanap kami ng malaking dahon ng saging. Tapos yung people power, supposedly, bago yung November last year naming rally dyan sa EDSA. Umulan lang. Actually, bumagyo nun. Wala na. Nagpulasan na yung mga nagtitipon. So, Kiko, wag mong antayin. Okay? Nasimulan mo na, dumami ang followers mo, isa ka sa pinaka-effective na nanawagan ng people power, dumagsa yung mga vloggers, although binatikos ka ng iba, dyan sa Forbes Park. Kailangan mong kumausap ng iba pang mga kritiko. Right? Kung gusto mong huwag umabot sa ganito ang kapalaran mo, hindi ikaw ang dapat na na-expel. Hindi ikaw ang dapat tinatanggal sa pwesto. Gusto mong makulong si Marcos bilang parusa sa kanyang kapabayaan, kaya grabe ang korupsyon at magkandamate ang mga Pilipino dahil sa mga calamity, baha, puro ghost projects, allegedly, at sabi nga ng kapatid, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ikaw ang dapat matanggal sa pwesto. Hindi rin ikaw ang dapat makulong. Nasa hashtag mo na nga, ikulong si Marcos.
Kumausap, hindi mo to kakayaning mag-isa eh. Right? Kumausap ka ng iba pang kritiko, nandiyan si Chavez at kung sino-sino pa. Sana lapitan ka rin ng iba. Kasi kawawa ka kung kahantungan mo to, matatanggal ka sa pwesto. Ibig sabihin, nagtatagumpay sila. At nawawala ng saysay ang rally simula noong September 21 hanggang rally nitong November. Kasi biro mo, imbis na matakot sila sa kalokohan nila, tuloy sila. Tama mga kababayan? Nagrarally na yung mga tao eh. Tapos ayaw nilang huminto. Ang mga bumabati ko sa kanila, gusto nilang ikulong, gusto nilang tanggalan ng power, tanggalin sa pwesto, gipitin. Ni hindi nga tayo nakarinig na nagsisisi sila na pinakulong nila si Tatay Digong eh. Ni hindi nga nila kinokorek yung pagkakamali na yan. Tama? So sa mga susunod na araw, mas matindi pa ang gagawin ng mga yan. Kiko, kumilos ka. Huwag mong tanggapin ang kapalaran mong ito. Kaya kagaganyanin kasi threaten sila sa'yo, may magagawa ka. Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.